Kaugnay sa nangyaring insidente sa Bajo de Masinloc, makakapanayan po natin ngayon si Commodore J. Tariela, ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea. Magandang tanghali po, Commodore Tariela. Magandang tanghali po, ma'am, at sa inyo po mga tagapakinig. Alright, para lamang po na mas maging malinaw para sa ating mga kababayan, maaari niyo po bang balikan ang mga naging pangyayari mula po ng nasunog yung pong fishing vessel hanggang sa nagkaroon po ng rescue operation? Well, around 11 o'clock nung Sabado, no, when the Philippine Coast Guard vessel MRV 4407 BRP Sindangan received a radio call, report from another Filipino fishing boat na meron daw tayong isang kababayang mga isang Pilipino na naka-half submerge yung bangka niya at merong dalawang tripulante ito na may injury as a result of the explosion ng kanyang engine, no? At tinataya nila na merong itong second-degree burn. So dahil dito, ang Coast Guard BRP Sindangan, somewhere between the distance of 25 to 30 nautical miles from Bajo de Masinloc, was able to speed away, proceeding to the location ng ating kababayan. However, while we were proceeding towards the location ng ating kababayan mga isda, nagkaroon naman tayo ng experience with the Chinese Coast Guard, the Chinese Maritime Militia in blocking and harassing the Coast Guard vessel. Kaya it took us long, bago natin ma-rescue ang kababayan natin. Good thing, the other Filipino fishing boats was able to retrieve itong dalawang injured na mga isang Pilipino. Kaya eventually it became easier for us to bring on board itong dalawang mga isang Pilipino natin. I would also like to take this opportunity, to counter the misleading narrative ng ating ng People's Republic of China. Kasi sinasabi nila na sila ay tumulong sa pag-rescue ng dalawang mga isang Pilipino. Hindi po ito totoo, When they deployed their small boats to rescue ang mga kababayan natin, nasa Coast Guard vessel na po natin yung dalawang injured na mga isda, So, it's only the Philippine Coast Guard in cooperation with other Filipino fishermen kung kaya't nakuha natin ang mga isdang Pilipino. Okay. So malinaw po yan, hindi po sila tumulong, kundi sila po ay nag-block at pumigil. Yes. Alright. Ito po, kamusta naman ang kalagayan ng ating mga kababayang mangingisda sa Bajo de Masinloc? Marami pa po bang pumapalaot doon ngayon? As of this time, we have monitored 11 Filipino fishing vessels na naglalayag ngayon sa Bajo de Masinloc. The mere fact that they are aware of the presence of the Philippine Coast Guard, mas tumaas ang confidence level ng ating mga kababayan. Ang patunay nga nito ay ang deployment ng 4407. Once the fishing vessel na ito ay nagtawag ng emergency call, nakapag-deploy naman tayo agad ng Coast Guard vessel. So I think there's a good opportunity, para masiguro natin ang ating mga kababayan na the government is really committed in ensuring and protecting the welfare of the Filipino fishermen in Bajo de Masinloc. Sa Makatwid po ay sinasabi nating huwag matakot ang ating mga mangingisda na pumalaot at mangisda sa lugar na ito. Yes, ma'am. I think the Armed Forces Philippines, the Coast Guard leadership under the watch of Admiral Ronnie Hilgaban supports our Filipino fishermen and encourage them na they do not have to fear about the Chinese Coast Guard regulation. Wala tayong dahilan para ipagpaalam sa China ang pangingisda natin dito dahil ito ay traditional na pangingisdaan ng ating mga kababayang Pilipino. Okay, ito pa sa monitoring po ninyo, dumadami po ba ang mga barko ng China dyan sa lugar na yan? Nadadagdagan po ba sila? Lalo't ito nga po, nabalitaan natin kamakailan ang pagdaan ng isang tinatawag na monster ship ng China. But I don't think that they are increasing, It has remained significantly kumpara ng mga nakaraang araw. Actually, may bahagya pa nga ang pagbaba, Yung Chinese Coast Guard monster ship naman na yan, yung 10-day na
tour niya, no, when it departed Hainan, tumawid siya sa exclusive economic zone ng Malaysia, Brunei, and then umakyat uli sa Palawan, and then baho di Masinloc, and then proceeded back to Hainan. Okay. Kamusta po yung dalawang mangingisda na I believe sila po ay nadala na sa ospital? Kamusta po ang kalagayan nila? Well, BRP Siandangan safely towed itong half-submerged na fishing boat nila, no? Ang naging request ng ating mga kababayang mangingisda ay siguraduhin maisalba pa nila yung boat nila. Kung makikita mo, ma'am, no? We departed Baho de Masinloc Saturday. Ngayong madaling araw lang kami, alas 4 ng madaling araw. Dumating ang Coast Guard together with the salvage vessel at yung dalawang mangingisdang Pilipino na may injury. Last 6 a.m., I had a chance to talk to them. At noong mga panahon na yon, they were already being treated, no, sa hospital sa Subic, Zambales. Okay, and finally, your message po to the public, Commodore? Well, ang message po ng Philippine Coast Guard sa pamumuno po ng ating komandante, Admiral Ronnie Hilgavan, ay makakaasa po kayo na despite of our limited number of vessels, we're going to strategically deploy our assets to make sure, no, na nandito tayo ngayon, mararamdaman ng ating mga kababayang Pilipino ang pangako at ang aming patriotic duty to make sure that we're going to maintain our presence in the West Philippine Sea. Pangalawa, let me also take this opportunity, no, na sabihan ng ating mga kababayang Pilipino, let us not be swayed by propaganda and misinformation of the Chinese government, no. Ang tanging objective lamang nito ay for the Filipino people to be divided in our stand against the aggression of the People's Republic of China. Alright, sige po, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin. Commodore J. Tariela na siyang spokesperson ng PCG sa usapin ng West Philippine Sea. Magandang hapon po.